Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4486. Iyong kamahalan. Mabilis na naglakad ang general habang sakay si Daryl sa detulak. Magalang, siyang yumuko. Nakabalik na ako, iyong kamahalan. Itinulak niya si Daryl sa sahig ng magsalita siya. Mayroong nakataling espiritual na lakas kay Daryl, kaya naman hindi siya makagalaw. Sobrang awkward ng kanyang hitsura. Sa isang kisap mata, napatingin ang lahat ng nasa Imperial Sky Palace kay Daryl. Mukhang medyo nalito ang lahat. Kabilang narito ang Nine Heaven Emperor at ang mga opisyal. Sino ang lalaking iyon na puno ng mapupulang marka ang mukha? Lunaris General. Mabilis na bumalik sa wisyo ang Nine Heaven Emperor, nakakunot ang noo nitong nagtanong, mayroon ka bang nakuha mula sa Nine Mainland? At sino naman iyan? Hindi nakilala ng Nine Heaven Emperor at mga opisyal si Daryl sa unang tingin. Dahil sa mga pulang marka nito sa kanyang mukha, iyong kamahalan. Magalang na sumaludo ang Lunaris General. Ito si Daryl Darby. Napag-alaman kung pinatay siya ng lahi ng mga halimaw pero muli siyang nabuhay. Iyon ang dahilan kung bakit ganoon ang hitsura ng kanyang mukha. Nagpatuloy sa pagsasalita ang Lunaris General. Isa pa, nagpadala ng 12 Fiend Martyrs ang lahi ng mga halimaw sa Nine Mainland para lang mahuli si Daryl Darby. Ginugol ng Lunaris General ang sumunod na ilang minuto sa pagpapaliwanag ng detalyado sa sitwasyon at kung anong naisip niya tungkol dito. Malakas na nag-usap-usap ang mga tao sa Imperial Sky Palace. Muling nabuhay si Daryl Darby. Mayroon siyang kinalaman sa Holy Sky Stone. Daryl Darby. Huminga ng malalim ang Nine Heaven Emperor. Tahimik niyang pinanood si Daryl bago siya nagtanong, ano ang mga tungkol sa Holy Sky Stone? Isa pa, gaano kalaki ang kaalaman mo tungkol sa pagkawala ng fairy soul ng ancient ancestor? Nakita ang galit at desperasyon sa mukha ng Nine Heaven Emperor nang magsalita. Nagkaroon ng pagsubok ang ancient ancestor nang magsalita si Nuwa tungkol sa Holy Sky Stone. Pagkatapos noon ay nagpadala ng 12 Fiend Martyrs ang lahi ng mga halimaw sa Nine Mainland para habulin si Daryl. Malinaw na may kaugnayan ang lahat ng mga insidenteng iyon. Naku po. Napasanggal sa inis si Daryl at pinwersa nitong ngumiti ng mapait. Iyong kamahalan, hindi ko talaga alam. Hindi mo alam. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ng Nine Heaven Emperor. Binuksan ng lahi ng mga halimaw ang Holy Sky Stone. Pagtapos ay ipinahanap kanila. Sinasabi, mo bang wala kang kaalam-alam? Sa tingin mo ba'y paniniwalaan kita? Hindi na kinaya pa ng Nine Heaven Emperor ang sinabi nito at sumigaw. Panipi, parusahan siya hanggang sa magsalita. Siya, mabilis na naglakad palapit ang Lunaris General habang may hawak siyang latigo. Daryl Darby, tila nanunukso ang ekspresyon sa mukha ng Lunaris General. Hindi, makapaniwalang ayaw mo pa ring magsalita. Alam mo ba kung ano ito? Ito, ang Spirit Whip, katumbas ng walang hanggang sakit at paghihirap ng espiritu. Ang isang paghampas gamit ito. Magsalita ka ngayon, kundi ay magdurusa ka sa ganoong klase ng sakit. Kumabog sa takot at walang magawa ang puso ni Daryl. Anong dapat kong sabihin? Wala akong alam. Tiningnan niya ang Spirit Whip nang magsalita siya. Sapat ang ilang paghampas para balatan siya ng buhay, subalit wala talaga siyang alam. Magaling. Naging malamig ang ekspresyon ng Lunaris General. Nakikita kong hindi ka pa rin magsasalita. Tingnan natin kung gaano ka katapang. Malakas na hamampas sa katawan ni Daryl ang hawak na Spirit Whip ng Lunaris General nang kumalat sa hangin. Ang mga salitang binitawan nito, naging sapat ang isang paghampas para manginig ang buong katawan ni Daryl at napapidyo ito ng hininga. Naramdaman niya ang hindi maipaliwanag na sakit na bumalot sa kanyang espiritu at halos namatay siya sa sakit. Nahirapang bumangon si Daryl dahil sa sakit na kanyang naramdaman pero hindi siya makagalaw. Dumilim ang ekspresyon ng mukha ng
Nine Heaven Emperor, malamig siyang nagsalita. Aamin ako kung ako sayo. Daryl Darby, mayroong malaking respeto. Sayo ang ancient ancestor. Pero wala kang kahit anong sinasabi. Sa tingin mo, ba'y patas iyon sa kanya? Iyong kamahalan. Walang magawa si Daryl, nagkiskas siya ng ngipin at nagsalita. Wala akong alam na kahit ano tungkol dyan. Sasabihin naman niya ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa Holy Sky Stone. Kung talagang may alam siya, bakit ba siya nagtago? Magaling, magaling. Hindi mapigilan ng Nine Heaven Emperor ang kanyang galit. Tinuro niya si Daryl at sumigaw. Ayaw mo pa ring tumigil sa pag-arte mo, sige. Latiguhin siya. Lakasan ninyo hanggang sa magsalita. Siya, muling itinaas ng Lunaris General ang Spirit Whip. Crack, crack, crack. Malakas at malinaw na narinig sa hangin. Ang sunod-sunod na paglatigo. Kinilabutan ang lahat ng mga opisyal. Kabanata 4487. Sapat ang kapangyarihan ng Spirit Whip para hamakin ang espiritu ng isang tao. Walang ni isang opisyal sa kwarto ang kakayanin ang isang paghampas gamit ito, pero nakatanggap na ng hindi bababasa. 50 beses na paglatigo si Derry. Hindi nila alam na muling nabuhay si Daryl sa pamamagitan ng Red Lotus. Fayette, mayroon siyang katawan ng isang sage, at tanging ang kanyang espiritu lamang ang kayang saktan ng Spirit Whip, pero hindi ito nakagawa ng matinding kasiraan. Gayunpaman, lampas sa kung anong kayang tiisin ng isang tao ang matinding sakit. Patuloy na nagkiskas ng ngipin si Derry. At hindi ito gumawa ng kahit anong ingay. Nang dama po sa kanya ang paghampas ng latigo, sobrang nakakapagpahirap ang sakit na naramdaman ito, paulit-ulit na. Dumilim ang kanyang paningin, hanggang sa tuluyan na siyang nahimite. Sa parehong sandali, hindi rin maipaliwanag ang galit na naramdaman ni Daryl. Patas at sakto ang pagpapakita ng Nine Heaven Emperor. Ibang-iba ito. Hindi alam ni Daryl kung anong nangyari at nagdusa pa rin siya sa matinding pagpaparusa. Malinaw na isa iyong taktika para mailabas ang kanilang mga galit at nakatago lamang ito sa kagustuhan nilang magsalita ang lalaki. Tigil, nanatiling nakaupo ang Nine Heaven Emperor. Dahil matutamba si Daryl, itinaas niya ang kanyang kamay. Itigil niyo mula iyan sa ngayon. Masusunod, iyong kamahalan. Mabilis na sumagot ang Lunaris General bago nito inilayo ang Spirit Whip. Daryl Darby, pagkat paos ay dahan-daang tumayo ang Nine Heaven Emperor. Tinitigan niyang maigi si Daryl. Tatanungin kitang muli, anong gagawin mo sa mga hula ng Holy Sky Stone? Huminga ng malalim si Derry 1. Naramdaman niya ang pagdaloy ng sakit sa kanyang katawan, lalo na sa kanyang espiritu. Halos wala sing enerhiyang magsalita. Nang sumunod na segundo, nagtama ang tingin nila ng Nine Heaven Emperor. Panipi, wala akong alam. Thump, nagalit ang Nine Heaven Emperor. Hinampas nito ang kanyang kamay sa armrest ng kanyang trono, nabigo siyang kontrolin ng galit. Nakita kong nakapagpasya kang kalabanan ako, sirain ang kanyang fairy soul. Lunaris General. Kumabog sa takot at galit ang dibdib ni Daryl. Tunay na walang awa ang Nine Heaven Emperor. Hindi pa siya nakakapunta sa kailaliman ng pangyayari at gusto niyang sirain ang aking fairy soul. Hindi ito pagtatanong, isa itong sorpresang pag-atake. Tama ang mga hula ni Daryl. Tutuong sinadyang ilabas ng Nine Heaven Emperor ang kanyang galit. Nang gawing Nine Heaven saging ancient ancestor si Daryl, tanging pangalawa lamang ang kanyang katayuan sa Nine Heaven Emperor. Lubusan siyang nabigo. Sumunod doon, walang nagawa ang Nine Heaven Emperor kundi ang ipakasal dito si Prinsesa Dorothy. Kaya naman mas lalong lumalim ang galit at puot sa kanyang dibdib. Plinano itong mabuti ng Nine Heaven Emperor. Kung mayroon mang kinalaman si Daryl sa Holy Sky Stone o wala, gagamitin nito ang sitwasyon para mapuksa ang lalaki. Daryl Darby, naglakad palapit ang Lunaris General. Habang seryoso ang ekspresyon ng kanyang mukha para dalhin ang mga uutos ng Nine Heaven Emperor. Tumitig siya ng malamig kay Daryl.
Tanging ang sarili mo lang ang maaari mong sisihin dahil sa pagpapalabas ng masamang parte ng ugali ng Emperor. Hindi ko ito gustong gawin, pero kailangan. Sa tingin ko ay itinadhana ito. Sa'yo, sumabog ang malakas na aura mula sa katawan ng Lunaris General nang marinig sa ere ang mga salita. Itinaas ng Lunaris General ang kanyang mga kamay at inilapag ito sa fairy soul ni Daryl. Nawalan ng pag-asa si Daryl. Ipinikit nito ang kanyang mga mata. Lumabas ang napakalakas na enerhiya mula sa katawan ni Daryl. Nakabuo ito ng nakakabulag na mapulang ilaw at napaikot-ikot ito kay Daryl para makabuo ng mapulang lotus. Tumama sa lotus ang pag-atake nito. Narinig ang malakas na ingay. Ang tanging naramdaman ng Lunaris General ay ang nakakatakot na puwersang tumulak sa kanya. Bahagya siyang napaatras at napadaing. Pagkatapos ng mahigit 10 hakbang paatras, inayos ng Lunaris General ang kanyang sarili. Mapatla ang kanyang mukha at dilat sa gulat ang kanyang mga mata. Tumitig siya kay Daryl nang hindi siya makapaniwala. Sobrang lakas. Mayroong malakas na puwersa si Daryl. Darby, wow! Sa parehong sandali, nagkagulo ang buong Imperial Sky Palace. Gulat na gulat. Ang lahat kabilang na ang Nine Heaven Emperor at ang mga opisyal. Tiniis ni Daryl ang lahat ng paghampas ng latigo gamit ang Spirit Whip, pero mayroon pa rin siyang napakalakas ng mga pagdepensa. Kalagitnaan ng pagkagulat niya, napatitig siya sa bulaklak ng lotus na bumalot kay Daryl. Namangha siya. Ang Red Lotus Fayette. Sa wakas at bumalik sa wisyo ang Nine Heaven Emperor. Napabulong siya sa kanyang sarili. Hindi ako makapaniwalang nagawa niyang muling mabuhay gamit ang Red Lotus Fayette, na ipapaliwanag noon kung bakit sobrang makapangyarihan siya. Bilang Nine Heaven Emperor, matalino siya. Sa unang tingin, makikita niyang ang pinahahalagahang Red Lotus Fayette ng godly region na tanging tuwing ilang libong taon lamang umuusbong ang bumalot na bulaklak kay Daryl. Kabanata 4488. Markang paywa nakaka-interes. Sumanghal at nagsalita ang Nine Heaven Emperor. Hindi ako makapaniwalang nakapaswert mong muling nabuhay sa pamamagitan ng Red Lotus Fayette. Pero, sobrang makasarili mo at hindi mo iniisip ang tungkol sa kaligtasan ng Ancient Ancestor dahil wala kang sinasabi sa akin na kahit ano, hindi ko papadaliin ang buhay mo. Nang magsalita ito, lumingon ang Nine Heaven Emperor para harapin ang Lunaris General. Ikulong siya sa Sky Prison. Pagdedesisyonan namin kung anong dapat gawin sa kanya kapag nalaman namin kung nasaan ang Ancient Ancestor. Masusunod, iyong kamahalan. Mabilis na lumapit sa kanya ang Lunaris General. Hinarap nito ang ilang mga sundalo at pinadala si Daryl palabas ng Imperial Sky Palace patungong Sky Prison. Nang sandaling iyon, tumahimik sa buong Imperial Sky Palace. Tila yelo sa lamig ang tingin sa mukha ng mga opisyal. Wala sa kanila ang nakaramdam ng lungkot para kay Daryl. Gayunpaman, hindi kailanman naging miyembro ng godly region si Daryl. Nagmula siya sa Nine Mainland. Mayroong matinding pagkamuhi sa mga opisyal ng gawing Nine Heaven Sage. Ang Ancient Ancestor. Nakaramdam sila ng matinding pagkalaya nang makita nila ang sinapit ng lalaki. Nang sandaling iyon, sa Sky Prison, malupit na itinapon sa selda si Daryl. Napuno ng galit at kawalang pag-asa ang kanyang dibdib. Hindi yun patas. Hindi niya man lang alam kung anong ginagaawa nina Yvette, Queenie, at Celine. Pagtapos niyang mahuli, samantala, sa Silphind Mountain. Walang kabuhay-buhay ang Silphind Mountain at bumuo ng nakakamanghang kulay itim na palasyo ang lahi ng mga halimaw sa lugar na iyon. Nagdusa ng ilang pagkatalo ang lahi ng mga halimaw sa mga huling digmaan laban sa godly region. Kaya naman, nagdeklara ang Archfiend Antigonus na ang Silphind Mountain ang kanilang sikretong lugar para makapagpahinga at maibalik ang kanilang enerhiya. Nang sandaling iyon, sa itim na palasyo, umupo sa kanyang trono ang Archfiend Antigonus. Kalmado ang pinta ng kanyang mukha habang hawak niya ang Soul Requiem Stone. Nawala ang fairy spirit ng Ancient
Ancestor at tanging ang pisikal na anyo. Niya lamang ang natira. Nagkagulo rin sa Imperial Sky Palace. Kailangan niya lamang mahuli si Daryl. Paalisan ang lalaki, at magiging malaya. Na sa pag-aalala ang lahi ng mga halimaw. Nang sandaling iyon, napakabilis na. Lumundag sa palasyo ang isang charming na anyo. Mayroon itong nakakamanghang hubog ng katawan. Iyon ay si Morticia, marangal na Archfiend. Magalang na, yumuko si Morticia, may nakadikit na pagsisisi at pagkatakot sa maganda nitong mukha. Morticia, nakita ang pagngiti ng mukha ng Antigonus. Napakabilis mong dumating. Kasama mo ba si Daryl Darby? Kinagat ni Morticia ang kanyang labi. Nang yumuko siya, naghanap ako sa buong South Cloud World, pero walang senyales niya. Pero mayroon na akong kontrol sa South Cloud Royals. Napaluhod ang medyo ng inig na si Morticia nang magsalita ito. Palaging istrikto ang pagdisiplina ng lahi ng mga halimaw. Matindi ang magiging kaparusahan ng isang mabibigong gawin. Ang tungkulin o misyon. Pero walang magagawa si Morticia, ginugol niya ang nagdaang 2 araw sa pagsuyod sa South Cloud World pero wala siyang napala, walang senyales. Dumilim ang ekspresyon ng mukha ng Archfiend Antigonus sa mga salitang iyon. Naging sobrang kapal at may tensyon ang kapaligiran sa palasyo. Kung ganoon, nang sumunod na segundo, huminga ng malalim ang Archfiend Antigonus. Bahagya itong ngumiti at pinakalma si Morticia. Huwag kang masyadong maging malupit sa iyong sarili sa pagkabigong hanapin si Daryl Darby. Magaling ang ginawa mong trabaho sa pagsakop pa lang sa South Cloud Royals. Kumuwi ang Archfiend Antigonus. Umalis ka na at bumalik sa 9 Mainland. Mananatili ka sa South Cloud Royals at kokontrolan ang lahat ng kaya mong makontrol sa 9 Mainland para sa paghahanda sa kung kailan kikilos ang lahi ng mga halimaw. Si Morticia ang pinaka-pinaburan ng Archfiend Antigonus sa 12 Fiend Martyrs. Sa kabila ng hindi nito paggawa sa kung anong inaasahan sa kanya ng mga oras na iyon, hindi nito masyadong pinag-isipan ng kabiguan ang babae. Isa pa, mayroong mas malaking isda ang kailangang prituhin para sa lahi ng mga Halimaw. Hindi produktibo ang pagpaparusa sa mga paksa ng mga sandaling iyon. Binalot ng pagkapanatag at emosyon si Morticia. Dali-dali siyang tumango. Huwag kang mag-alala, Honorable Archfiend. Hindi kita bibiguin. Muling yumuko si Morticia bago niya mabilis na nilisan ang palasyo. Honorable Archfiend. Hindi nagtagal bago siya umalis. Pumasok sa hall ang ilang anyo. Ito ay sina Toth, Blaze, Ganon, at Yvette. Mukhang medyo mapatla pa rin si Toth. Dahil hindi pa gaanong bumabalik ang enerhiya ng kanyang Fiend Soul. Naharangan ang acupoint ni Yvette at hindi siya makagalaw. Nakaukit ang pagkawawala ng opsyon sa napakagandang mukha nito. Oh! Mukhang mayroong napagtanto ang Antigonus nang bumalik ang Fiend Martyrs nang hindi kasama si Daryl. Bumagsak ang ekspresyon ng mukha nito. Toth, Blaze, at Ganon. Bakit kayo bumalik dito? Nasaan si Daryl Darby? Kabanata 4489. Thud. Habang ang mga salita ay umalangaw-ngaw sa hangin, ang 3 Fiend Martyrs ay nagpahayag ng pagsisisi habang sila ay lumuhad ng sabay-sabay. Sa sumunod na segundo, nagsalita si Toth sa takot na tono. Ipagpaumanhin, kamahalan, muntik na nating makuha si Daryl Darby sa dakilang silangan, ngunit ang Lunaris General mula sa makadiyos na rehiyon ay lumitaw nang wala sa oras at kinuha siya. Sa pinakahuling segundo, napuno ng takot si Toth. Sinubukan ni Ganon ang lahat ng kanyang makakaya na sundan si Lunaris General pagkatapos niyang umalis kasama si Daryl, ngunit nawala sila. Kasunod nito, nagtipon ang 3 Fiend Martyrs. Sa talakayan, nagpasya silang bumalik sa bundok ng selyadong mga halimaw upang magulat kay Archfiend Antigonus. Ano? Nag-iba ang ekspresyon ni Archfiend Antigonus sa hindi maipaliwanag na galit. Sumigaw siya, walang kwentang bastardo, bakit hanggang ngayon nandito ka pa? 3 kayo, at wala kayong nakuha. Kahit isang lalaki, si Archfiend Antigonus ay nasa magandang kalagayan.
Nang biglang, napunta lahat sa impyerno sa loob ng ilang minuto, pakiusap huminahon ka, kamahalan. Nang maramdaman ang galit ni Archfiend Antigonus, pinunasan ni Blaze ang pawis sa kanyang noo. Nauuto niyang sabi, iyon ang nangyari. Pinawi ni Daryl Darby si Thoth gamit ang Red Lotus Fayette na ginamit niya upang muling ipanganak. Pagkatapos ay, nakarating kami ni Ganon sa eksena, at kami ay nasa isang sunod-sunod na panalo. Gayunpaman, lumabas ang Lunaris General kasama ang lahat ng mga kawal ng rehiyon ng Diyos. Inilarawan ni Blaze ang nangyari sa mga sumunod na minuto. Sa wakas, ang ekspresyon ni Blaze ay isang ganap na pagsisisi. Kasalanan namin kung hindi kami naging maayos. Kamahalan, pakiusap, parusahan mo kami ayon sa gusto mo. Natahimik.si ganun, at mukhang balisa rin siya. Isang mahabang buntong hiningaang pinakawalan ni Archfiend Antigonus. Mahina niyang sinabi, mukhang ginawa mo naman ang iyong makakaya. Baka, hindi lang araw mo ngayon. Pakiramdam ni Archfiend Antigonus ay walang siyang magagawa. Wala rin siyang pusong parusahan ng 3 Fiend Martyrs. Pagkatapos ng lahat, si Daryl ay kinuha ng makadiyos na rehiyon. Ang pagpaparusa sa kanyang mga nasasakupan ay hindi niya magagawa. Dahil lang doon, ano ang pinagkakaabalahan ng mga masasamang tao? Napakunot ang noo ni Yvette sa pagkataranta. Bakit handa nilang agawin si Daryl kahit anong mangyari? Kamahalan, humakbang si Blaze. Sinabi niya sa mahinahon na tono, si Daryl Darby ay nasa kamay na ng makadiyos na rehiyon. Hindi yun magiging maganda para sa atin. Mas lalo pang magkakagulo kapag nalaman ng Nine Heaven Emperor ang tungkol sa mga hula ng Holy Sky Stone. Isang bigong paghinga ng malalim ang pinakawalan ni Archfiend Antigonus. Panipi, kung gayon, ano ang nasa isip mo? Sandaling nag-isip si Blaze bago damapo ang kanyang tingin sa Soul Requiem Stone sa kamay ni Archfiend Antigonus. Panipi, mayroon akong ideya, ngunit hindi ko alam kung gagana ito. Labas na, nakatingin si Antigonus. Habang nagsasalita ng mahinahon, huminga ng malalim si Blaze bago daang nagsalita. Simple lang, hihilingin namin si Daryl Darby kapalit ng kaluluwa ng engkanto ng sinaunang ninuno, pero hindi ito ang magiging tunay na bagay. Gagawa kami ng pekeng kaluluwang engkanto at ilalagay ito sa mga kaluluwang bato. Ang makadiyos na rehiyon ay iisipin na ang diwatang kaluluwa ng sinaunang ninuno ay naruroon talaga. Magkakaroon tayo pareho ng sinaunang ninuno at Daryl Darby. Magagamit natin iyon ng husto sa ating kalamangan. Ang mga kaluluwa sa bato ay isa sa mga kayamanan ng lahi ng mga demonyo. Isang kawalan para sa atin kung ipagpapalit natin ito bilang kapalit kay Daryl Darby. Baka sa boses ni Blaze ang kawalan ng katiyakan. Ang Soul Requiem Stone ay isa sa pinakamalakas na sandata ni Archfiend Antigonus. Mayroon itong halos 10,000 taon at inaasahang ibibigay niya ito. Gayunpaman, si Archfiend Antigonus ay hindi lumipad sa galit. Pinag-isipan niya iyon. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, sige, mukhang magandang plano yan. Hihilingin natin si Daryl Darby kapalit ng isang pekeng sinaunang ninuno. Hindi ito magiging kawalan sa akin. Base sa bato, hindi kawalan ang mawala. Ang isang lumang bato para sa kinabukasan ng mga lahi ng demonyo. Tama, lumingon si Archfiend Antigonus para tawagan si Blaze. Nakatakda na, kung gayon, magpadala ng ilang lalaki upang makipag-usap sa Nine Heaven Emperor sa Imperial Sky Palace. Oo, kamahalan. Tumugon si Blaze sa utos, tumalikod upang patayin sila. Nanginginig sa gulat si Yvette na tahimik na nanunood sa gilid. Kinuha ng masasamang tao ang sinaunang ninuno. Nakakatakot na balita iyon. Iyon ang unang pagkakataon ni Yvette sa makadiyos na rehiyon, at hindi niya alam kung ano ang nangyayari doon. Gayunpaman, narinig niya ang tungkol sa sinaunang ninuno sa pamamagitan ni Daryl at alam niya na siya ang pinakamakapangyarihang nilalang sa buong rehiyon ng Diyos. Maging ang Nine Heaven Emperor ay isa sa kanyang mga estudyante.
Kabanata 4490. Ang diwatang kaluluwa ng sinaunang ninuno ay nasa kamay ni Archfiend Antigonus. At syempre, mas nabigla si Yvette. Toth, ganon. Habang nagbubulala si Yvette sa sarili, kinausap ni Archfiend Antigonus ang dalawa pang Fiend Martyrs. Sino itong babaeng dinala mo dito? Habang nagsasalita siya, pinalaki niya si Yvette sa ilalim ng kanyang nakakatakot na titig. Bahagyang nanginig si Yvette, para bang nakakakita siya ng diretsyo sa kanya. Kamahalan, nagmamadaling sumagot si Toth. Panipi, Yvette Lane ang pangalan niya. Prinsesa, siya ng New World Royals, at may mana. Siya kay Jansen, Fiend descendant din. Siya, habang nagsasalita siya, isang hindi nababasang ekspresyon ang dumaan sa mga tampok ni Toth, pero siya rin ang manliligaw ni Daryl Darby. Siya ay nagpaplano laban sa halimaw na lahi sa buong oras na ito, isang Fiend descendant at kasintahan ni Daryl Darby. Nagdilim ang ekspresyon ni Archfiend Antigonus. Sabi niya, sige, naiintindihan ko. Pareho kayong nagsumikap na dismiss ka, magpahinga ka na. Kamahalan. Sabay na tumawag sina Toth at ganun at lumabas ng palasyo. Si Archfiend Antigonus at Yvette na lang ang naiwan sa napakalaking itim na palasyo. Makapal ang hangin na may hindi masabi na tensyon. Pakiramdam ni Yvette ay parang nahihirapan siyang huminga, lalo na sa nakakatakot na aura ni Archfiend Antigonus. Nanginginig ang kanyang katawan, ngunit pinilit niyang maglagay ng neutral na ekspresyon. Si Yvette ay napakalakas ng loob, sa kabila ng kanyang mahinang anyo. May mana ka kay Jansen. Nag-init ang tingin ni Archfiend Antigonus kay Yvette habang nagtatanong, mayroon kang kapangyarihan ni Jansen, at kung paano mo nakuha ang napakagandang kaluluwang enerhiya sa iyo. Tama. Tama iyan. Tumanggo si Yvette, hindi nag-abala na itago ang katotohanan. Tumanggo si Archfiend Antigonus baga niya sinabi, bakit tutulungan si Darby, kung ganoon. Bumantong hininga si Yvette at sinabing, kasi mahal ko siya, lalaban ako sa tabi niya, hindi alintana sakin kung sino ang kinakalaban niya o anong laban. Habang nagsasalita siya, diretsyong nakatingin si Yvette kay Archfiend Antigonus. Pero hindi mo yun maiintindihan dahil hindi mo alam kung ano ang pag-ibig. Ang alam mo ay digmaan at pagdanak ng dugo. Hindi sumiklab sa galit si Archfiend Antigonus. Sa halip, tumawa siya at sinabing, ang romansa ay para sa mahihina at mahina, sa pamamagitan lamang ng pagpapaubaya sa iyong mga hangarin ay magkakaroon ka ng malaking tagumpay. Habang nagsasalita siya, dahan-daang tumayo si Archfiend Antigonus. Naglakad siya papunta kay Yvette. Mukhang malaki ang potensyal mo, at may mana ka rin kay Jansen. Ipanumpa mo ang iyong walang hanggang katapatan sa akin ngayon, at gagawin kitang Fiend Martyr. Hawak mo ang kapangyarihan ng iba. Pang-12 Fiend Martyrs, na puno ng pag-asa ang tingin ni Archfiend Antigonus. Mayroong maraming mga bagay sa plato ng masasamang tao, at lubhang kailangan nila ng mga bagong mahuhusay na padala. Kung papayag si Yvette na sumama sa kanila, magandang balita iyon. Patawad ngunit, hindi ako interesado. Ngunit hindi nag-atubili si Yvette nang tinanggihan siya nito. Nagiba ang ekspresyon ng mukha ni Archfiend Antigonus. Nag-propose siya ng napakagandang alok, pero tinanggihan siya nito. Ano ang sasabihin ng mga tao kung lumabas iyon? Sabay-sabay na tumindi ang tensyon sa palasyo. Kumakabog din ang dibdib ni Yvette sa kaba. Papatayin ba siya ni Archfiend Antigonus dahil sa pagtanggi niya sa alok niyang sumali sa lahi ng halimaw? Napakagaling. Si Archfiend Antigonus ay sumilay ng nakakatakot na ngiti. Ikaw ang unang taong tumanggi sa akin. Ang tanging masasabi ko ay, hinahangaan ko ang iyong katapangan. Pero dahil pinilit mo, hindi mo ako masisisi sa gagawin ko. Itinaas ni Archfiend Antigonus ang kanyang mga kamay. Isang itim na ulap ang nagmaterialize na nagmadali para kay Yvette. Ikaw, nang makita ang paparating na ulap, nakaramdam si Yvette ng hindi
Maipaliwanag na takot. Sabi niya, ano, ang gagawin mo? Habang nagsasalita, siya, sinubukan ni Yvette na umiwas. Gayunpaman, ang kanyang acupoint ay selyado na, at hindi siya makagalaw. Mabilis na nawala si Yvette sa kanyang sarili. Gumapang sa kanya ang pagkahilo. Nang magdilim ang kanyang paningin, at nagsimulang lumabo ang kanyang malay. Mabilis na bumulong si Archfiend. Antigones ng isang string ng mga spells. Sa katunayan, si Archfiend Antigones ang nagsumite ng kapangyarihan na makontrol ang isip. Sa sandaling nasa ilalim ng kapangyarihan, susundin ni Yvette ang bawat kahilingan niya at pakikinggan ang lahat ng kanyang utos. 2. B. Continued.